So, i-welcome po natin si Attorney Maiko Hulya, ang Election Officer ng COMELEC Naga. Magandang umaga po, Attorney Maiko. Welcome again sa amin pong program. Bati muna kayo, Attorney, sa atin pong mga listeners and viewers po. Good morning po sa listeners ng viewers and listeners ng Bombo Radio Naga. Okay. Umpisahan natin, Attorney. Yun na nga po. Pag-uusapan natin yung pagiging highly urbanized city ng Naga. Kailan po ba, Attorney, yung exact date kung meron na po yung about sa plebisito para sa HUC ratification ng Naga City, and saan po ba ito gaganapin yung botohan, Attorney? Yung declaration ng naging highly urbanized yung Naga from the President, May 27 yun. Dapat within 120 days from the declaration of the President, that magkaroon ng plebisito. Ibig sabihin, 4 months from May 27, sa buwan ng September, dapat magkaroon ng plebiscite. Para ang first step yung declaration ng presidente, proclamation na highly urbanized na Naga City, yun ang first step. Para ma-finalize po yung process, dapat mag-conduct tayo ng plebiscito. Yung sa plebiscite natin, magbo-vote lang naman yung mga registered voter ng Naga City kung sila ay in favor or not in favor na maging highly urbanized yung itong Naga City. Yan. Yes or no lang naman yun. Are you in favor na maging highly urbanized Naga City? Opo, yun. Dito, Attorney, sa votation, no? Sino-sino lang ba, Attorney, yung mga qualified na voters dito sa plebisito? May mga registered voters lang ba ng Naga City o kasama din yung mga nasa tinatawag na contiguous area, Attorney Maiko? Opo, dahil ang Naga City ay isang independent component city, may sariling charter, mga botante lang ng Naga City ang boboto sa darating na plebisito. Opo. And ito, Attorney, ilang boto, Attorney, yung kailangan para masabi talaga na highly urbanized city na ang Naga, Attorney? Usually po, lang naman, majority vote, kung mas marami yung yes, di panalo na yun. Okay, yun. Pero dito, Attorney, ano po ba yung mga exactly na itatanong sa balota para magkaroon na ng idea yung ating mga nakikinig sa atin na yes or no na question or ratification ng Malacanang Proclamation, Attorney Maiko? Apo, sa balota lang kasi nakalagay lang kung are you in favor ng maging highly urbanized Naga City. Pero yung process ng information dissemination, advantages of being a highly urbanized city, sa pag natin yan, pag voter education, mag-educate ang City Hall and ang LGU at ang COMELEC rin, sabay nang magkaroon ng information dissemination nga, ano ang mga benefits kung maging highly urbanized ang Naga City. Opo, yun. At ito, Attorney, malaman lang namin, paano po ba nagkakaiba itong highly urbanized city plebiscite sa regular election, Attorney? May mga ibang rules ba sa campaign period at voter education, Attorney Maiko? Opo, pag sa plebisito, halos parehas lang naman ang process. Ang difference lang sa regular election, bobotohan natin mga names ng mga candidate. Dito sa plebiscite, yung issue kung in favor or not sa maging highly urbanized ang Naga City. Pero yung process po, parehas lang po yun. Gaganapin ng voting sa mga school, yung magsaserve sa election, mga electoral board, mga public school teacher. Same lang naman po yung process as parehas ng regular election. Ang difference lang po yung bobotohan sa balota. Yun lang naman po ang difference. Okay. Sino dito, Attorney, ang magbabantay and magka-canvas ng boto? Kayo lang po ba sa COMELEC, Attorney, o meron pa tayong mga board of canvassers, Attorney? Hindi na po. Sa na po yun. Sa canvassing, hindi ko pa masagot kasi hindi ko pa nabasa yung
process. Magpapalabas pang COMELEC ng um, resolution. Ano po? Hindi ko pa alam kung parte ang COMELEC sa canvassing or doon na sa voting center bibilang, may board of canvasser rin. Siguro alaman ko muna yung proseso talaga kasi wala pa nang pinalabas na resolution kung sino ang magko-constitute ng board of canvassers. Okay po. Kung halimbawa, attorney, pumasa yung yes na boto, ano, attorney, kaya yung magiging immediate na magbabago o pagbabago para sa Naga City and siguro sa Camarines Sur Province sa terms ng era, tax, and even the jurisdiction, attorney Michael? Opo, syempre mga benefits niyan pag mag-highly urbanized ng city, syempre sa financial status, capacity, mas mataas na, more era po, income from the national government, direct na tayo sa transaction with the national government. At syempre sa taxes naman, siguradong tataas yung mga tax. Yung mga real property naman, tataas na rin yung value ng real property. Sa political aspect, baka pwede magkaroon na ng representative ang Naga City. Yan siguro ang mga probable scenario pag nakapasa sa plebisito o manalo ang yes sa darating na plebisito. Opo. On the contrary, attorney, kung halimbawa matalo ang yes at majority talaga ay mag-no, mananatili bang component city ang Naga, attorney? O pwede pa bang mag-apply ulit sa highly urbanized city, attorney Michael? Apo, siyempre kung naman hindi tapos ang process kung manalo ang no, hindi pa yung madideclare na highly urbanized talagang sabi nga final yung pagiging highly urbanized, hindi na tapos yung process Pero as to another plebiscite, check ko pa mag-research muna ako pero siguro sa mga naman palagi ng panalo ang yes kasi naman ang ayaw na maging highly urbanized ang isang city kung saan sila nakatira. Opo. So kayo, attorney, personally, ano yung inaasahan yung magiging resulta nitong plebisito, attorney? Mananalo kaya ang yes or matatalo or mananalo ang no, attorney Michael? Siyempre ako magkakampanya ko na panalo ang yes na maging highly urbanized Naga City. Kasi nga pagkaalam ko 34 lang sa buong Pilipinas ng highly urbanized city. Di yung mga city sa Manila makakaano natin, sabi nga sa status, sa financial status, makapantay na tayo. Tapos maraming benefits rin ng maging highly urbanized sa Naga. More investment, more trabaho, more income, more development, more infrastructure. Yan. Maraming benefits kung maging highly urbanized ang Naga City. Opo, yun. Ito, attorney, para lang sa kaalaman ng mga mga layman o mga listeners and viewers. Ano ba, attorney, yung pag sinabing highly urbanized city, anong pagkakaiba niya sa ibang mga syudad, attorney Michael? Opo, siyempre sa independence from the province, yan, siyempre separate na yung sa fiscal management nila, sa financial management, tapos siyempre more income na galing sa national government. Yan, more or less independence po financially, tapos magpapalakad ng syudad. Yan, ang highly urbanized city, parang more independence pag highly urbanized city. Opo. Ito, attorney, pagiging highly urbanized city, maaapektuhan kaya nito, attorney, yung mga taga-Naga na may lupain o negosyo sa ibang bayan ng Kamsur or vice versa, attorney Michael? Sa tingin ko, may epekto rin yan kahit sa labas ng Naga, maraming natin, munisipyo, siyempre kung nag-improve, nag-asenso,
yung mga kalapit nating mga munisipyo, syempre makakasali na sila sa development. Ano po, syempre kung may mga infra project, mga roads na gagawin, syempre yung mga connectivity sa roads, kasali na sa development yan yung mga katabing mga munisipyo. Opo, opo, yan. Dahil dito, attorney, ano yung voter education plan ng COMELEC Naga para maintindihan ng mga tao kung ano ang HUC at ano ang stake nila o ang take nila dito bago bumoto, Attorney Maiko? Po, syempre i-kampanya natin yung benefits nga ng highly urbanized, more income, more investment, more infra projects, more independence. Ayun pa yung kampanya natin. Pero syempre sa other side of the coin, syempre pag highly urbanized din, yung mga other, may rin yan, sabi nga yung mga epekto ng development, yung sa flood control, paggawa ng mga infra project, dapat pag-aralan rin na hindi bahain ng lugar. Tapos pag patayo ng mga building, yung mga trees po natin, pag puputol, yan. Sabi nga may mga responsibility sa ng development natin. May mga dapat din tayong gawin para po Tapos syempre kung more highly urbanized city, yung mga tao pupunta dito sa Naga. Dito natitira, more population, siyempre yung mga service ng Naga, service ng LGU Naga, dapat i-improve. Expect natin more magdagsa yung mga tao pag highly urbanized. Pagkagaya ng Maynila, yung mga taga-probinsya, pumupunta doon sa Manila. Di na, marami ng population. Yan. Yun yung mga mga sabi nga ni other side ng development. Okay po. Ito, attorney, maisingit ko lang, attorney, na katanungan. Balik tayo doon sa mga bilang ng ng botante. Sa kada barangay, attorney, ilang mga botante yung kukunin natin? Or lahat ng botante sa Naga boboto, attorney? Lahat po ng mga first boto, lahat. Bali, more or less mga 120,000 po ang ating voting population. Yun po, boboto po lahat yun, mga botante ng Naga City. Opo, basta registered voter, attorney. Hindi pwede yung hindi nakarehistro, attorney. Opo, dapat nakarehistro po yung boboto. Registered voter. Okay po. At ito, attorney, mga karagdagang katanungan na lang, attorney, maiba ko ng konti. Kumusta, attorney, ngayon yung mga natin, mga susunod pang gagawin? In terms naman sa paparating na barangay and sangguniang kabataan elections, ano na, attorney, yung mga next move natin, attorney, or mga naka-line up nating activity, Attorney Maiko? Natapos na yung ating voter registration. Nagsimula tayo October 2025 hanggang October hanggang May 2026. Next po natin step niyan, magpa-finalize na tayo ng list of voter, magka-clustering ng mga precinct, kung ilang botante bawat presinto. Tapos syempre, mag-imprenta ng balota sa Manila, main office. Then by September naman, meron tayong filing of COC, Certificate Candidacy ng mga kandidato, September 28 hanggang October 5. Tapos po sa buwan rin ng Oktubre, may 10-day campaign period yung mga kandidato. Tapos po sa November 2 po, yun po ang ating election. Yan. Yun na po ang ating susundin na mga activities base sa calendar of activities ng COMELEC. Okay. Ito, attorney, mabalik ako dun sa plebiscito, attorney, nakalimutan ko. Pag halimbawa, attorney, hindi nakaboto sa plebiscite or sa plebiscito, hindi naman, attorney, makaka-apekto yon sa kanilang rehistro sa COMELEC, attorney? Hindi ko pa masabi kung kasali yon. Pero
regular election lang naman ang yung pag hindi dalawang sunod na election din nakaboto, madi-deactivate. Pero magantay pa ako ng order sa main office kung kasali sa failed to vote pag hindi makaboto sa plebisito. Okay yun. So ito, attorney, bago tayo magtapos sa ating interview, ano ang panawagan natin, attorney, sa mga residente ng Naga, lalo na sa mga boboto sa plebisito para maging highly organized city itong Naga? Attorney Michael. Opo, syempre, in favor tayo na maging highly organized ng Naga City. Yung first step nga, yung declaration ng presidente na HUC ng Naga. Then yung last and final step, yung plebiscite po natin. Syempre, mag-conduct muna ang COMELEC at ang LGU Naga ng info dissemination, advantages, disadvantages ng pagiging highly organized city. Then, para malaman ng mga botante kung ano ang kanilang bobotohan. Kaya po, bumoto pa tayo sa darating na plebisito dito sa Naga at sa Barangay SK election sa darating na November 2, 2026. Yan lang po, salamat.